We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Ito na naman po ang ating palatuntunang We Can Do It! Woohoo! Ay, yung mga kaibigan po, Ate Maru Cepeda Javier. At Jonathan Mortiz, makakasama niyo po kami for 30 minutes at nakaantabay ang guest natin. Alam ko na excited kayo na mapakinggan yung continuation ng kanyang pong testimony. Nako. Amazing. So kami po yung MJ JM. At saka naman siya si JT. JT? Oo. Oo, puro J. Puro J, right? Oo nga. We're so happy mga kaibigan. We're together again for the second time once more. Just praising the Lord. Yeah, right. Old right. songs, right? Oo nga, We're together again. Talagang matanda na kami. Yung mga songs mong yan. Yung mga songs natin, it speaks a lot sa ating age. Pero alam nyo, hindi kami nagbabago ng aming pananampalataya. Yeah, that's true. By heart, we're young. Yeah. That's true. Young ones. ONCE. Well, mga kaibigan, We Can Do It. Ito po ang programa natin na papakinggan sa FEBC Radio TV sa Facebook at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din po sa Channel 185 sa GCTV tuwing Sabado, alas 6:30 ng umaga. Yes. Ayan. At excited na ako dun sa ating guest sa part 2 ng kanyang kwento. So, Tan, umpisa na natin ang Mission Day. Yes, ang Mission Day po natin ay patungkol ho sa isang, alam mo, nagdadalawang isip ako kung babanggitin ko yung bansa o hindi. So, wag na lang ho muna. Wag na lang siguro. Wag na muna nating banggitin yung bansa. Pero ito ho ay nagsisimula ang FEBC sa ating partner, FIBA organization. Meron tayong iba-ibang mga pangalan kasi, Ate Maru, para malaman ng ating mga listeners. Yun hong ating associate na parang, kasama natin Okay. as an FEBC International. Ang hawak nilang mga areas, ang coverage nila ay sa Middle East, sa Africa, North Africa. Okay. And then these are covering the Muslim world. Okay? So ang hawak po ng FIBA office natin sa UK, sa London. Tapos meron rin ho tayong mga affiliates na sa South Africa. Meron tayong office dyan sa South Africa. Kaya mga kaibigan, ang challenge po ng FEBC, ang passion ng FEBC is to reach the unreached. Yun ho ang habol natin. We have limited time and we're using technology, we're using radio, we're using media, we're using social media ngayon. Hindi ho kami talaga TV, kaya nga tinatawag natin radio TV. Yes. Kasi ang priority pa rin natin is yung message. Hindi ho kami nagpapaganda ng buhok, kahit ito nagkukulay ng konti. Pero hindi ho yun yung focus natin. Ang focus natin yung mensahe, yung message. But anyway, going back doon sa bagong place na gusto nating puntahan sa Africa, hindi ko na ho babanggitin yung lugar. Okay. And we're doing an exploratory visit doon sa pangunguna ng ating leader doon sa FIBA South Africa, dahil we're thinking of having a new Christian FM station. Oh, really? Wow. 99.3% ay sa religion doon sa area yon. And we'd like to share the gospel sa lugar na yon. Ang population ay 22 million na maraming tribal ethnic languages. Ang Christianity doon ay napakababa and kaya nga tinatawag nating unreached.
it's only 0.4% Christians in the country. However, ang mga missionaries doon ay nagpunta noong since 1923. Okay? It's a long So time ago. long time, Mm-mm. pero yung progress ng Christianity ay we'd like to continue on. Kaya ngayon nakikibalikat ang FEBC kasi media tayo, sa mga simbahan. Ang lugar pong ito ay ranked as the bottom ng UN HDI, Yes. yung Human Development Index. Okay? Ang salita doon, ang official language ay French, pero it has 10 languages. At nakikipag-ugnayan na tayo sa isang mission agency doon na interested na magkaroon ng radio ministry. Really? Kasi yun That's yung good. habol natin magkaroon ng Oo. FM station doon sa capital. Mm-mm. At ito ang mga napag-aralan nila, and we'd like to share this. Okay. Kasi we do research po bago tayo gumawa ng station dahil Tama. hindi to mura. Magastos na endeavor Yes. ito. Dahil Dahil we like to set up a radio station. However, ang coverage ng radio ho ay napakalawak eh. Kaya ho ang kung pag-uusapan natin ng return on investment ay maganda. Yes. Kasi malawak yung reach kung corporate term, business term, yung market share malaki. Correct. Yeah. Correct. So yun yung hinahabol natin doon. Yeah. Pero this is mission. This is really reaching the gospel of Christ. Ate Maru, ito na lagi kong nababanggit ito pagka sinasabi natin, kasi there are 4 kinds of hearts, yung when we sow seed, right? Hard hearts, soft heart, may stony heart, and good heart. Good heart. So mayroong 4. Yes. So mayroon laging 25% na ready. I like it. So Yes. the more you do it, Uh-huh. the more the possibility of the 25% To increase. to increase kasi laging may makikinig ng Yes. 25%. Pero again, we're not basing it on the figures Oo. or the probability. We are basing it on the power of the Holy Spirit. Amen. The Yes. Lord has called us to preach the gospel, to share the gospel. Kaya yun ang hamon ko sa inyo, hamon namin sa bawat isa sa ating mga nakikinig. So ito yung mga napag-aralan nila. Kailangan talagang magkaroon ng radyo kasi ang ministry po ng media it unifies the different churches. Yeah. Dahil nagkaroon ng mga sari-sariling denominasyon, kung minsan hindi na nagkakatulong-tulungan dahil sa denomination, which is sad, right? Ang mga denominations dapat nagtutulungan for the cause of the gospel. Amen. At yun pong lack of vision for reaching the people group. That's true. So ngayon meron na tayong license and we have the documents already. And we need to receive all the documentation within the 3-month period na ibinigay sa atin. Wow. Yan. Ang station must be functional in 6 months with 3 months extension if needed. Meron na tayong team, meron na tayong partner doon. And we always say na parang tayong Air Force, no? Air Force tayo. We look for ground forces. Correct. Doon na makikipagtulungan sa atin. At meron na tayong ground force to have a team, a small team. Meron na rin tayong location doon na i-rent as a station. Meron na rin tayong, yung equipment, syempre, ipapanalangin pa natin as long na pagka lumabas na itong lisensya na to. And kukuha lang tayo ng space na marerent sa isang tower instead of buying a new tower. So Okay. meron na kasing ganyan eh. May mga towers sila, they rent out their towers for the frequency that we can have. I see. Ganun ang That's ganun ang, good. That's good. So mga kaibigan, hindi ko na ho binanggit yung lugar sa Africa, pero this is one way na maabot natin ang lugar na ito sa Ebanghelyo
Ito po yung pangalawa ay isang way ito na malaman ninyo para ipagdasal ang gawain po na ito. At ang pangatlo ay mahamon po namin kayo bawat isa na manalangin at maging kabahagi at ganun din po kayo ay maging misyonero din doon sa lugar na kung saan kayo dinala ng Panginoon. Yeah. Wherever the Lord has called you, kami po as FEBC ay tinawag para sa media, magbabahagi ng salita ng Diyos through media. Kayo po ay meron ring assignment ang Lord sa inyo. Hanapin po ninyo yun, saliksikin ninyo yun, at magpagamit po kayo. Amen, Yeah. amen. Si Ate Maru po, laging Yeah. nagpapagamit. po Amen. Sa Panginoon. At alam niyo, we are partners in the ministry. Mhm. Kaya pag prayer time ninyo, please remember to pray for the Ministry of Far East, the broadcasting company sa Pilipinas at ganun din sa ibang mundo, especially itong na-mention namin. Ito ay bago, so kailangan matinding panalangin dito. Excited ako dyan. We can do it sa tulong Amen. po ng Panginoon. Yes. You can do it. We can do it. Really, we can do it too. You can do it. We can do it. Really, we can do it too. Oh, thank you, Jesus. Thank you. Thank you. To God be the glory. Ay, mga kaibigan, muli dito sa ating portion na 40s ang sinasabi ko. Hindi po 40s. siya, hindi po siya dahil 40 up na siya, baka 40 down pa siya. Actually, ang 40s na tinasabi ko is apat na T, na letter T. Ano? Take time to talk. Yeah. Ayun. 40s. 40s. Okay. So, ang ating guest ay ibalik natin. Last week po, nadinig ninyo ang first part ng kanyang... Binitin tayo. Binitin tayo from the Philippines to the US. Paano sila nilid ng Panginoon? Anong nangyari? Adjustments, no? Sa bahay at sa business na naiwan. There were so many, but thank God because God guides us every day kung talagang nire-recognize natin ang lordship ng Panginoon sa ating buhay. And we would like to welcome back our best friend now in the ministry, Brother Jerry Chu. Welcome back, Jerry. Magandang araw ulit sa inyo, Sister Maru, Brother Jonathan, and I was blessed by the opportunity to share my personal testimony and my family's personal testimony last week. And I'm here to share whatever I could say to glorify the Lord. Not myself, but to God be the glory always. Yes. Oo. Kasi ang naiwan natin na kwento, Brother Jerry, ay nandun na kayo sa San Jose, California. At naging house band kayo, naging natay kayo. There's just so many adjustments na nangyari. But then ito pala ay parang preparation process ng ating Panginoon for the next step. Kasi you'll never know, no? You were just following the clouds and the fire. Jerry, pakiulit mo nga yung mga verses na hinamon ka ng Panginoon. Yes, verses please. na yan. Yeah. Amen. So this is God's word. Unang-una, as I mentioned last week, I didn't know where we are going. Wala kaming plano. Sinabi ko lang sa Panginoon, lumuhod ako sa Kanya, at ito binigay niyang verse sa akin sa Exodus chapter 13, verses 21 and 22. By day, the Lord went ahead of them in a pillar of cloud to guide them on their way, and by night in a pillar of fire to give them light, so they could travel day and night. Neither the pillar of cloud by day nor the pillar of fire by night left its place in front of the people. And then yung pangalawang verse po na nakapag-inspire sa akin, when I was almost losing hope sa US because 5 years ang paghihintay ko, yung first 4 or 5 years, it was very I would say nagkaroon ako ng kalungkutan din dahil nami-miss ko mga kapatiran natin sa Panginoon, mga kaibigan natin, yung iniwan naming hanap buhay, yung basketball ministry. But I asked the Lord, ano po ba ang
ang plano niyo sa amin at ibinigay niya sa akin yung second Bible verse sa Jeremiah 29:11. Mhm. And he just said, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plan to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and the future." So I held on to God's promises, and that's where we started our life in the United States, from being, we call ourselves quote unquote homeless. Kasi nung dumating kami, wala naman kaming bahay. So, Actually, ano mo, iniisip ko, yung pillar of clouds and the fire is actually the Lord guiding us, no? Doon lang Amen. siya, nagpapakita siya sa ganon kasi alam mo Yeah. naman ang tao gusto mayroong Right. nakikita, Right. no? So, He yes. made it so visible and possible. Mhm. The impossible na mangyayari, the clouds and the fire, Mhm. Jesus was there all Yun the yung time. presence ng Panginoon, Yes. ano, sa Yes. sa buhay Amen. natin. Mm-mm. So Jerry, paano ka ni-lead ng Panginoon this next step? So when we arrived, as I mentioned last week, so I will just recap a little bit. We arrived in the US in 2006, and it didn't take long that we found a place in San Jose, and that's where we bought our first house in Mm-mm. San Jose. Yeah. So in 2007, we already have our home. We are all settled down, and then I mentioned last week that the market was crashing slowly. Ang real estate bumabagsak. Yeah. Uh-huh. And so I told the Lord, "Lord, are you really leading us to the United States? Bakit nung dumating kami, nawawala ng trabaho mga tao, nawawala ng bahay, bakit nawawala ng employment? Ano ba, Lord, ang gagawin namin?" So you know what? 4 or 5 years, you could just imagine if you are waiting 4 or 5 years, wala kang, hindi ka dollar earner, you're peso earner, pinadadala mo yung peso sa US para makasustain ng family of 5. So baliktad yata ang sabi ko. But you know, God taught me patience. Patience. Basta ibigay lang natin yung trust natin sa Panginoon. He taught me patience. And there was one time I was watching the news, and sinasabi sa news, lahat ng services, even sa education, sa community, mga teachers, mga tao sa ibang field ay mawawalan ng trabaho because at that time the recession was starting. It was very severe, especially in 2010. More than 300 Americans would We agree felt with it. me. Mhm. Yeah, grabe, no? Di ba, Brother Jonathan, Sister Maru? Yeah, that's Maraming true. nawalan. Mm-mm. Eh, nakikinig ako lagi sa news. Ang sinasabi lagi, healthcare. Ang budget ng healthcare ay hindi tatanggalin, healthcare. So nagpray kay Lord. Lord, mukhang hindi ko na yata linya dito sa Amerika na magkaroon ng business sa construction at saka sa mga used car dealership. Mm-mm. So I just prayed where the Lord would lead me, and one day He led me sa Fresno. Fresno from San Jose is about 180 miles away. Uh-huh. Sabi ni Lord, doon ka umattend ng seminar. Imagine how the Lord brought from San Jose going to Fresno. Sabi ko marami naman sa San Jose pero doon ang may available. Oo. Nagpunta ako ng Fresno, which is almost 180 or 190 miles away. That's about 300 kilometers. Para ka nang biyahe from Manila. Lagpas ka pa ng Baguio, siguro makarating ka na Ilocos. Ganyan ang biyahe ko. Right. Oo. Tama yun. And then when I reached Fresno, I was the only one na sinabi ko from Merced, because at that time meron kaming ininvest na property sa Merced pero hindi pa kami nakatira actually. Pero sinabi ko I'm from Merced. And most of the other 100 attendees were from the area, galing ng Fresno, Modesto, Stockton, Sacramento. I was the only one na nagsasabi nung dito ako sa Merced. Oo. Hindi ko na sinabing San Jose because at that time we were slowly moving to Merced. So, Okay, yeah. so papunta na rin kami ng Merced. So anyway, so nasabi ko na taga Merced ako, kinausap ako ng mga trainers. Sabi nila, if you're in Merced, pinatawag ako from the back eh. Sabi nila, Siningle out ka. Oo. Pinabahan ako, ba't ako parang naiisa, pinatawag nila.
Di pumunta ako, sabi ko, tinanong ako, we need providers in Merced. Yun ang unang sinabi. What kind of provider? We need this kind of facility who would operate them in Merced County kasi malaki ang need because the city where we live in Merced is underserved. A lot of providers want to go to, of course, yung mga popular San Francisco, Los Angeles, ayan na, Correct, San yes. Diego, Florida, Chicago, Texas. Sino ba naman, maski sa Philippines ngayon, mas mga listeners natin nakakaalam kung nasa ng Merced, California. Neither did I know. Nung pala, little did we know, the Lord was really having us to move in Merced. At gagawin namin primary residence sa Merced at iiwanan na naman namin yung San Jose. Oo. At first, we thought mag-invest lang kami sa Merced, just ang bakasyon na namin, pero San Jose pa rin kami titira. God's plan is different from our plan. Yeah, Amen. yeah, right. Yeah. And so, mga kapatid, doon sa araw na seminar na yun, na palagay ko nagkamali ako sa seminar at hindi ko alam ba't ako doon napunta. Wala naman akong healthcare background, nasa engineering ako, tsaka business. Oo. Tinawag ako ng mga trainer at sabi nila, if you will open up a intermediate care facility sa 24/7 nursing home for for clients who are disabled, physically and mentally challenged. Ang una kong biniro, tinanong ko siyempre, I'm thinking of money-wise, sabi ko dun sa isa, magkano in English, of course, magkano ho ba ang bayad ninyo dito? I'm not gonna give the exact figure, pero kunyari sinabi niya ang bayad namin ay let's say 1,000 pesos. Pero 1,000 pesos is too small. Okay? I'm just giving a figure. Oh, yeah, yes. Aba, nung nagkwenta yung isip ko, 1,000 pesos to run a facility, 1,000 ang bayad nila sa isang facility. Abay, mabubuhay ko na ang pamilya ko. Sabi ko, buhay na kami. Aba, sabi ko, okay na, hindi na kailangan magpadala ng pera sa Pilipinas. Tinanong ko, eto bang 1,000 na ito para sa buong facility? Alam mo, sagot sa akin, hindi, Mr. Chu. Ito sa bawat kliyente. 2,000 sa bawat kliyente? Okay, babalik ako kaagad. Tumakbo kaagad yung Tumakbo kaagad yung number sa isip ko. Abay, sobra-sobra pa pala ako. Akala ko, yung isang, kunyari, 1,000 pesos ibabayad for the whole group. Yung pala 1,000 pesos ibabayad ka sa kada ulo. Doon na po nagsimula yung aking lakas na loob na pumasok sa healthcare. At ang sinabi ko sa kanya, wala akong alam sa healthcare pero mag-aaral ako, bigyan mo ako isang buwan, babalik ako. So nag-aaral ako about healthcare, how to be an administrator and how to run a skilled nursing facility. And true enough, to cut the long story short, after that, I would say probably around 2 years, nag-start kami ng isa, nag-start ng pangalawa, hanggang sa umabot na 9 na facilities yan within 2 years. Oh, At hindi namin talaga akalain na dinala kami ng Panginoon sa Merced. From all the places naman kako, Lord, eto na naman tayo. Sunod na lang kami by cloud sa umaga, fire by night. Ba't naman kami pupunta sa Merced? Wala naman atang Pilipino doon. Ibalik mo na lang sana kami sa Los Angeles o dalhin mo kami sa Florida o sa San Francisco na maraming Pilipino or let us stay where we are in San Jose. Marami ka mga kababayan kasi di ba gusto rin naman natin na malapit tayo sa mga kababayan natin. But God's ways is always different. Nung dinala niya kami dito, hindi namin alam yung pala opportunity na ibibigay ng Panginoon na ibubukas niya ang pinto ng langit at ang bintana ng langit para bigay sa amin yung pangangailangan namin. Wow. At higit po ron, mga kapatid, ay yung 3 anak namin sa pamagitan ng negosyo na yun ay nakagraduate sa mga universidad. Yung panganay namin ngayon ay nagre-review ng board exam para maging doktor. Yung pangalawa namin, nakapagtapos namin ng abogado na siya ngayon. Oh, wow. Yes, praise the Lord. At yung bunso namin, going to medical school. After finishing university in San Francisco, now she's going to medical school. At sila ang tanging yaman namin, kami mag-asawa. Yes. 3 anak namin. And that was the reason why, katulad nung sabi ko last week, na ayaw ko pumunta dito. Nung palang Panginoon, meron palang plano para sa amin at para sa mga bata.
Mm-mm. At isa pa, bukod sa need naming pamilya na umasenso rin, sino ba naman ayaw mag-migrate sa Amerika tapos hindi naman tayo aasenso, lahat naman tayo nanaginip one day, this is the American dream, ibinigay sa amin ng Panginoon. Pero higit sa lahat, ang blessing na natanggap namin sa Panginoon ay yung nakakatulong kami sa mga taong walang trabaho. Yes, yes. Hanggang ngayon po na COVID pandemic, kami lang siguro, pinili kami ng county, ng Merced County as one of the 50 businesses na nagbibigay pa rin ng trabaho. Wow. At during the pandemic, kasi alam naman po niyo, mga restaurants, limited, during the time, sinara, mga movie theater, yung mga music park, marami pong nawala ng trabaho. Pero po, awa ng Diyos, kami nag-expand, dumadami opisina namin, dumadami mga empleyado namin. And I just thought, Panginoon, naghintay akong 4-5 taon, hindi po kayo nagkulang sa buhay ko at sa pamilya ko. Talaga pong mag-trust lang kami sa inyo. Tama po yung Jeremiah 29:11 that you have good plans for us. And papasalamat din kami sa Panginoon sa pamagitan ng biyayang tinanggap namin. Nakakatulong pa rin naman tayo sa mga missionaries natin sa Philippines at ibang missionaries na binibigyan ng Panginoon sa puso naming suportahan. Yes. Hindi namin nakakalimutan na ang Panginoon ang nagbigay nitong lahat. At kami ay manggagawa lang naman niyang Panginoon. Right, Jerry, meron akong isang question habang we have still a few minutes. Few minutes. Kasi may mga nakikinig sa atin ng mga Christian entrepreneurs. Kausapin mo sila. Ano yung mga pointers? Kasi when you were listening, you were looking at business, nakikinig ka talaga sa balita. You were sensitive kung ano yung need, kung ano yung pwede mong pasukan. And I just like to highlight that. And also, ano pa ang mga pointers para sa mga Christian businessman, Christian entrepreneurs? Unang-una po, tama sinabi ni Brother Jonathan. Of course, yung patience natin. Kasi magtayo po ng negosyo, hindi naman po overnight yan, magiging successful yan. At the time na a lot of patience for 5 years, I just trusted with the Lord. But I know, hindi lamang naman yung trust natin sa Panginoon, kailangan din naman maging sensitive tayo sa calling niya kung saan. Kaya ang ginawa ko, nakikinig ako sa news, nagbabasa ako ng dyaryo, at tinitignan ko rin sa wisdom na binigay ng Panginoon sa atin kung ano ang need dito sa county namin at dito sa state ng California. And praise God, just those two, and trust in God, patient, let God decide. Tayo ay sumusunod lamang sa cloud kung saan niya tayo dadalhin. And continue the ministry. Even entrepreneurs tayo, we count money. Nagbibilang tayo ng pera. That's why we are businessmen. Pero isa pa dapat huwag natin kalimutan na pinaka-importante, magbilang tayo ng kaluluwa na madadala sa Panginoon. Amen. Including our family members and household and employees. Amen. Yes. Amen. Yes. Wow, well said, kapatid. Thank you so much. You've been blessing us since we met, since we have known each other, and you've been blessing us, blessing Papuri, blessing FEBC as well. Your partner with us. That's true. At dito natin nakita na the Lord prepares. There is a prepared place for a prepared person. At itong Merced na ibinigay. Ang Merced po is between, just to give an idea ng ating mga tagapakinig, between the north and the south of California. Okay. And it's a growing city kasi merong UC Merced, University of California. That's true. Merced. And yeah, it's really nice. Jerry, thank you so much. You can do it. Because God can do it in you and through you. Yes. Amen. We are so blessed. Steward lamang. Ako po steward lamang ng Panginoon sa time, talent, and treasure na pinahiram niya sa akin at sa ating lahat. Kaya glory to God. Amen. Amen. Tama-tama ito, Ate Maru. Kakantayin natin. Yes. We can do it. Yes, we can do it. With Christ who gives us strength, we can do it. Yes, we can do it. With Christ who gives us strength. Wow. Glory to God. Amen. Napakabuti ng ating Panginoon, and He guides every step
of our lives. Si Brother Jerry po ay isang patutuo Mhm. ng ang ating Panginoon ay buhay at nagbibigay ng buhay sa marami sa pamamagitan ng kanilang ministry din. We can call this a ministry. It's not just a business, but this is the Lord's business given to Brother Jerry and the family. Yep, ito Oo. nga po ang programang We Can Do It, napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, ngayon din sa Channel 185 sa GCTV. God bless you po. God Until next bless. week. Inyong narinig ang We Can Do It dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.